Martial Peak, Kabanata 4645. Pakikipaglaban sa Blood Crow. Gayunpaman, sa paghusga mula sa nakaraang aksyon ni Yang Kai, ang Blood Crow ay naniniwala na ang nakakatakot na pamamaraan ay hindi magagamit ayon sa kasiyahan ng kabilang partido. Kung hindi, maaaring agad siyang pahirapan ni Yang Kai sa halip na maghintay. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, nahulaan niya na ang isang pamamaraan na maaaring direktang mag-target sa miniature universe ng isang tao ay napakatalino, na nangangailangan ng maraming paghahanda. Ang mga katangian ng pamamaraan ay katulad ng ilan sa mga secret technique na narinig niya sa nakaraan. Sa pag-iisip nito, ngumiti siya. Dahil pumunta ka dito para maging bitin ng gulo sa sarili mo, aayusin natin ang sama ng loob natin ngayon, bata. Itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat sa kanya. Kapareho ko ang damdamin. Ang dahilan kung bakit siya napunta hanggang sa Shattered Heaven ay para sundan ang Wind Spirits. Dahil naabot niya ang kanyang layunin, kailangan na niyang kumuha ng pagsasanay. Ang katotohanan na ang Blood Crow ay nabuhay na muli at nakatakas mula sa Blood Monster Cave Heaven ay may kinalaman sa kanya. Dahil siya ang may pananagutan dito, natural na gustong ayusin ni Yang Kai ang isyong ito. Nang matapos siyang magsalita, nagkusa siyang ilabas ang kanyang sibat para salakayin ang kanyang kalaban. Bagamat pareho silang nasa 6th grade, hindi tatanggihan ni Yang Kai ang ganitong uri ng old monster na muling isinilang sa pamamagitan ng pag-okupo sa katawan ng ibang tao at iniisip na madali niya itong matatalo. Kung talagang naniniwala siya, siya ang magdurusa sa isang kabiguan sa huli. Walang nakakaalam kung ano ang isinuot ng matandang umoto na ito, na orihinal na 7th grade Heaven Opening Realm Master. Personal na naranasan ni Yang Kai ang mga pamamaraan ng Blood Crow pabalik sa Blood Monster Cave Heaven, kaya walang paraan na maliitin niya ang kanyang kalaban. Nahaharap sa mabangis na pag-atake, tila galit na galit si Blood Crow habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao at hinawakan ang isang pares ng kambal na punyal ng butterfly. Sa pag-akyat niya sa kanyang World Force, ang kanyang kambal na sandang ay nagsimulang magpakinang ng isang glow na sumasaklaw sa ilang kilometro ng kawalan na parang isang paru-paro ang nagpapapadpad ng kanyang mga pakpak. Pagkatapos, tinawid ng Blood Crow ang kambal na dagger sa kanyang harapan at nakipagsagupaan sa dulo ng Asher Dragon Spear bago idiniin ang sandata pati na rin ang kahangahangang aura ni Yang Kai. Kasunod nito, itinulak niya ang kanyang kambal na sandang pasulong sa pagtatangkang pugutan ng ulo si Yang Kai sa isang galaw. Agad na tumagilid patalikod si Yang Kai habang ang mga punyal ay dumaan sa kanyang noo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang sibat at ibinalik ang kambal na punyal bago sinundan ang pagsaksak ng kanyang sandata patungo sa dibdib ni Blood Crow. Habang umaatres na parang multo, ibinaba ng Blood Crow ang kanyang kanang punyal na parang isang bundok na bumababa kay Yang Kai. Isang walang tibo na si Yang Kai ang inihagis ang kanyang sibat at itinulak ito patungo sa lalamunan ni Blood Crow. Habang nagsasalpukan ang kanilang world forces, ang mga nakikitang shockwaves ay sumabog. Ilang hibla ng buhok ni Yang Kai ang ginupit habang may kaunting pamumula sa lalamunan ni Blood Crow. 2 o 3 paghinga lang ang lumipas mula noong nagsimula silang makipagpalitan ng mga galaw, ngunit pareho silang kumatok sa pintuan ng kamatayan kahit isang beses, na nagpapakita kung gaano kadelikado ang paghaharap na ito. Walang sandali para sa kanila na huminga nang muli silang magkasagupaan, na tila sila ay palihim na sumang-ayon dito. Ang labanan sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters ay tungkol sa kompetisyon sa pagitan ng mga pamana ng kanilang miniature universe at kung gaano kalaki ang world force na maaari nilang ilabas. Kung mas sapat ang pamana ng isang tao, mas malakas ang world force na magagamit nila, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng mataas na kamay. Ang mga divine abilities at secret technique ay parang mga bulaklak na nagdedekorasyon sa bouquet. Dahil dito, bihirang makakita ng mga magsasaka tulad ni Yang Kai at Blood Crow na nakipag-away sa kanilang mga artifact dahil ito ay isang lubhang mapanganib na paraan ng labanan. Kung hindi sila mag-iingat, pareho silang papatayin. Hindi kailanman inaasahan ng Blood Crow na magiging napakalupit ni Yang Kai, at nagulat si Yang Kai nang malaman na ang Blood Crow ay may kahangahangang lakas sa pakikipaglaban. Bawat galaw niya gamit ang Twin Butterfly Daggers ay nakakagulat, na tinutulak ang Supreme Limitless Spear Technique ni Yang Kai sa sukdulan habang siya ay umaatake at nagtatanggol ng sabay-sabay. Sa ilang sandali, ang labanan ay nahulog sa isang deadlock. Naramdaman ni Shuwang na kumukulo ang kanyang dugo habang pinapanood niya ang labanan sa kanyang harapan. Bilang isang cultivator mula sa Bright King Cave Heaven, pinakagusto niyang makipagpalitan ng kamao sa kanyang mga kaaway. Ang mga cultivator mula sa Bright King Cave Heaven ay hindi magaling sa paggamit ng divine abilities o secret techniques dahil ang kanilang mga katawan ang kanilang pinakamakapangyarihang artifact.
Bawat galaw nila ay nagawang paghiwalayin ang langit at lupa. Walang alinlangan na ang isang labanan ng uri sa harap niya ay pinakaangkop sa kanyang panlasa. Sa sandaling iyon, nag-alab ang kanyang fighting spirit. Gayunpaman, bago siya makalapit upang tumulong, ang natitirang dalawang blood slave ay lumapit sa kanya. Maliwanag na hindi sila papayag na tulungan siya ni Yang Kai sa larangan ng digmaan. Ang isang walang magawang si Shu Wang ay makakalaban lamang sa kalaban na nasa harapan niya. Kung siya ay nasa tuktok pa ng kanyang lakas, wala siyang pakialam sa mga blood slaves na ito na ang pundasyon ay hindi matatag dahil nakarating sila sa 6th grade sa pamamagitan ng ilang evil art. Gayunpaman, nagdusa siya ng mahigit 1 buwan sa ilalim ng pang-aapi ni Blood Crow. Pagkatapos ng ganoong pagkonsumo, nagawa lamang ni Shu Wang ang halos 70% ng kanyang peak power. Sa pagharap sa dalawang blood slaves, napagtanto niyang hindi niya sila madaling talunin sa kanyang kasalukuyang estado. Sa kabutihang palad, walang panganib na matalo din siya sa laban. Sa kabilang banda, ang Blood Crow ay lalong namangha habang tumatagal ang labanan. Nang makita niyang madaling sirain ni Yang Kai ang dalawang blood slaves kanina, napagtanto na niya na ang pamana ng miniature universe ng brat na ito ay mas sapat kaysa sa inaakala niya. Gayunpaman, dahil mayroon siyang 7th grade foundation, at paulit-ulit siyang nakatakas mula sa mga pagtugis ng ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, wala siyang pakialam kay Yang Kai, na nasa 6th grade din. Hanggang sa nagpalitan sila ng mga galaw ay napagtanto niyang si Yang Kai ay isang tunay na anomalya. Ang Blood Crow ay hindi pa nakakita ng 6th grade Heaven Opening Realm Master na ang pamana ay kasing dami ng kay Yang Kai. Sa tuwing magsasagupaan ang kanilang world forces, si Blood Crow ang magiging dahado. Hindi mahalaga kung ito ay 1 beses o 2 beses lamang, ngunit ang paulit-ulit na sagupaan ay nagiging sanhi ng kanyang miniature universe upang manginig at masira. Ang lalong nagparamdam sa kanya ay ang spear technique ni Yang Kai ay talagang katanji tangi. Parang nabuhay ang sibat sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng pagiging dalubhasa sa laban ng santukan, hindi pa rin niya makuha ang itaas. Ang kanyang pamana ay hindi kasing dami ng kay Yang Kai, at ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi makapagbibigay sa kanya ng kalamangan. Samantala, kinailangang hawakan ng kanyang blood slave si Shu Wang. Kaya naman, hindi niya nagawang talunin si Yang Kai. Sa pag-iisip nito, nagsimulang mag-isip si Blood Crow na tumakas. Ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa loob ng napakaraming taon at nakahanap pa nga ng pagkakataong maipanganak muli pagkatapos ng mga taon ng pagsupil ay dahil kaya niyang umangkop sa mga pangyayari. Hindi siya madaling masaktan ang mga kalaban na hindi niya matatalo. Ang mga kabataang matapang ngunit walang karanasan ay palaging mapupunta sa isang kakilakilabot na kalagayan dahil sa kanilang pagmamataas at katigasan ng ulo. Bagamat ayaw aminin ng Blood Crow, alam niya na si Yang Kai ay hindi na magagapi sa loob ng 6th grade Heaven Opening Realm. Walang makakatalo sa kanya maliban kung sila ay isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Bago pa makapagdesisyon si Blood Crow, nakahanap si Yang Kai ng pagkakataong masubaybayan ang kanyang aura at muling ginamit ang kanyang cow punch. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Blood Crow ang kanyang miniature universe na nanginginig ng husto. Ang mga bundok ay gumuho at ang lahat ay lumitaw na mapatlas sa loob niya. Yung moldite na teknik na naman. Naikuyom ni Blood Crow ang kanyang mga ngipin habang sinusubukang pigilan ang namumuong sigla sa kanyang dibdib at ang kaguluhan sa kanyang miniature universe. Noon lang, nakita niya ang isang great sun na lumokso sa hangin habang umaalingaw-ngaw ang pag-ungol ng isang golden crow sa kawalan. Ang kadiliman ng kalawakan ay naliwanagan ng makinang na liwanag ng bagong araw at napuno ng nakakatakot na ekspresyon ang mukha ni Blood Crow. Isang walang ekspresyong Yang Kai ang nagangat ng kanyang sibat sa Great Sun bago ito itinutok sa Blood Crow, na nagtiming nito upang hindi pa rin mapatatag ng huli ang kanyang miniature universe. Noong una, hindi ginamit ni Yang Kai ang kanyang divine manifestation para atakehin ang Blood Cloud dahil nakakulong pa rin si Shu Wang sa loob nito. Kung talagang gumawa siya ng hakbang, masasaktan din siya. Pagkatapos, hindi pa rin niya ito ginamit dahil walang angkop na pagkakataon. Bagamat makapangyarihan ang Golden Crow Casting Sun, magiging walang kabuluhan kung makaligtaan ni Yang Kai ang kanyang target. Dahil ang cow punch ay agad na sinundan ng Golden Crow Casting Sun, walang pagpipilian si Blood Crow kundi harapin ang pag-ataking ito, anuman ang lakas na maaari niyang gawin. Gaya ng inaasahan, sa harap ng Divine Manifestation na katumbas ng buong kapangyarihang welga ng isang 7th grade master, ang Blood Crow ay makakaganti lamang sa pamamagitan ng paglaslas gamit ang kanyang kumikinang na Twin Dagger. Gayunpaman, ang kanyang pagtatangka ay walang saysay.
Habang sumasabog ang Great Sun, mahinang narinig ni Yang Kai na may sumisigaw habang ang Blood Crow ay naging blood mist. Habang lumalabo ang ilaw, hindi nagpakita ng anumang kaligayahan si Yang Kai kasunod ng kanyang matagumpay na pag-atake at sa halip ay pinaikit ang kanyang mga mata habang lumingon siya kay Shu Wang. Ang isa sa mga blood slaves na umaatake kay Shu Wang ay biglang napalitan ng Blood Crow. Sabi ko na nga ba, nagmamaktol si Yang Kai. Tiyak na nakapatay siya ng isang tao gamit ang kanyang Golden Crow Casting Sun ngayon lang, ngunit bago pa lang dumaong ang kanyang welga, naramdaman niyang nakipagpalitan ng pwesto si Blood Crow sa isa sa kanyang blood slaves. Sa madaling salita, pinatay ni Yang Kai ang isang blood slave, hindi Blood Crow. Ang Blood Crow, nakakagamit lang ng secret technique para makipagpalitan ng pwesto sa isa sa kanyang mga alipin, ay mukhang namumutla, na parang pinaghirapan niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, mabilis niyang nilaslas ang kanyang kambal na punyal patungo kay Shu Wang. Nang makita iyon, bahagyang natarante si Shu Wang. Bagamat naging mahirap para sa kanya na harapin ang mga blood slaves, hindi man lang siya nasa disadvantageous na posisyon. Gayunpaman, dahil ang isa sa mga blood slaves ay pinalitan ng Blood Crow, ang pressure na kailangan niyang harapin ay tumindi ng husto. Di nagtagal, ang kambal na dagger ay nakalusot sa mga depensa ng World Force ni Shu Wang at malapit na siyang putulin. Sa pinakakritikal na sandali, iniyuko ni Shu Wang ang kanyang katawan sa isang imposibleng anggulo at nagsagawa ng hand seal sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang hinlalaki sa kanyang gitnang daliri habang siya ay umuungal. Immovable Bright King. Isang gininto ang liwanag ang sumabog, ngunit hindi nagtagal ay nawasak ng Blood Crow. Tinusok ng kambal na sandang ang halos isang palad ng palad sa laman ni Shu Wang, na naging sanhi ng pagdugo nito. Sa kabutihang palad, bilang isang cultivator mula sa Bright King Cave Heaven, ang kanyang katawan ay napakalakas, kaya ang haba ng palad ay ang pinakamahusay na Blood Crow na maaaring makamit sa kanyang kasalukuyang estado. Nang makitang nabigo ang kanyang pagtatangka, sinipa ni Blood Crow ang balikat ni Shu Wang at pinalipad siya. Samantala, naging bloodlight siya at direktang bumaril patungo sa kailaliman ng kawalan. Samantala, ang tanging nabubuhay na blood slave ay tumalikod at sumugod kay Yang Kai. Maliwanag na alam ng Blood Crow na susubukan siyang pigilan ni Yang Kai, kaya inutusan niya ang blood slave na pumasok sa daan ng kanyang kalaban. Talagang nagmamadali si Yang Kai. Sa sandaling napagtanto niyang may mali, alam niyang may problema si Shu Wang. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng Blood Crow ay tunay na malalim at hindi mahuhulaan, kaya nahuli siya upang iligtas si Shu Wang. Nang makitang si Shu Wang ay nasugatan ng kambal na punyal at pinalipad palayo, na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala, si Yang Kai ay lubos na nagalit. Habang nakatitig siya sa dugong ilaw na tumatakas, walang awa niyang itinulak ang kanyang sibat. Ang blood slave na papunta kay Yang Kai ay hindi man lang nagtangkang umiwas. Sa halip, nagsimulang magningning ang kanyang figure ng pulang kinang habang tila kumukulo ang kanyang dugo. Kumunat ang noo ni Yang Kai, ngunit huli na ang lahat nang malaman niyang may mali. Ang blood slave ay direktang sumabog at naging isang ulap ng dugo bago nilamon si Yang Kai dito. Sa sandaling iyon, pulang-pula lang ang nakikita niya. Upang lumikha ng pagkakataon para sa kanyang sarili na tumakas, ang Blood Crow ay kaagad na inabandona ang isang 6th grade blood slave. Ipinakita nito na talagang determinado siya. Sa sinabi nito, alam niya na ang isang blood slave ay hindi kayang hawakan si Yang Kai ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, hindi rin siya katapat ni Yang Kai, kaya paanong ang isang blood slave, na nawalan ng isip at nabulag ng galit, ay dapat magtiyaga ng mahabang panahon. Kanina, 2 blood slaves ang pinatay ni Yang Kai sa 3 hininga. Sa makatuwid, nagpa siya ang Blood Crow na pasabugan ang blood slave at bitag sandali si Yang Kai upang magkaroon siya ng mas malaking pagkakataong tumakas. Kahit na ang ulap ng dugo ay nakakatakot at kinakaing unti-unti, hindi nito napigilan ang nag-aapoy na kapangyarihan ng Golden Crow True Fire. Dahil dito, pagkatapos ng 12 paghinga ng oras, si Yang Kai, na natatakpan ng itim na apoy, ay iniwan ang ulap ng dugo na hindi nasaktan. Ang dating makapal na ulap ng dugo ay naging napakanipis din dahil sa apoy. Habang lumilingon siya sa paligid, napagtanto ni Yang Kai na ang Blood Crow ay wala kahit saan. Tumingin si Yang Kai sa isang partikular na direksyon at nginisyan. Sa tingin mo ba talaga makakatakas ka sa akin? Martial Pick, Kabanata 4646. Paghabol. Dahil si Yang Kai ay isang dalubhasa sa Space Principles, siya ay walang kapares pagdating sa parehong pagtakas at paghabol sa mga kaaway. Bagamat wala nang makita ang Blood Crow, hindi niya maaalis si Yang Kai kung ipipilit ng huli na habulin siya. Hindi agad itinuloy ni Yang Kai. Sa halip,
Gumalaw siya at nagpakita sa harap ni Shuwang sa susunod na sandali. Dumudugo pa rin ang mga sugat sa dibdib ng lalaking ito, at medyo namutla siya. Bukod dito, ang kanyang mga sugat ay nahawahan ng ilang uri ng kakaibang kapangyarihan na kumikislap na parang ahas at kinain ang blood essence ni Shuwang upang palakasin ang sarili. Bagamat sinusubukan ni Shuwang ang kanyang makakaya upang sugpuin ito, kakailanganin niya ng ilang oras upang maalis ang nakakatakot na pamamaraan ng blood principles. Iwan mo lang ako dito at tugisin ang kalaban, junior brother. Tumangala si Shuwang at sinabi. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. Mangyaring mag-ingat, senior brother Shu. Ngumiti si Shuwang sa kanya. Hindi ako mamamatay dahil malakas ang katawan ko. Alis na. Susundan kita kaagad. Nang hindi na nagsalita pa, sinundan ni Yang Kai ang landas at hinabol ang Blood Crow. Ang Blood Crow ay ganap na naunawaan ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture, at ang kanyang pagkaunawa sa Tao of Blood ay malalim. Mabilis siyang nakatakas sa pamamagitan ng paggamit ng Blood Principles, ngunit ang ganitong uri ng bilis ay namutla kapag ito ay inihambing sa Space Principles. Bagamat nakahinga siya ng ilang dosenang oras ng pagsisimula ng ulo, at nagbabago na siya ng direksyon para itapon si Yang Kai, hindi pa rin niya nagawang iwaksi ang huli. Makalipas ang isang araw, sa kaibuturan ng Shattered Heaven, muling nag-away ang dalawa sa matinding labanan. Dati nang natalo ang Blood Crow, kaya alam niyang hindi siya kalaban ni Yang Kai. Sa labanang ito, hindi na siya kahanga-hanga gaya ng dati. Matapos magpumilit ng halos kalahati at insenso, siya ay nasa isang dahado, na naglagay sa kanya sa isang mapanganib na sitwasyon. Nang malapit na siyang patayin ni Yang Kai ng walang awa, biglang nagigting ang mga ngipin ng Blood Crow at nahati sa tatlo. Hindi lamang magkapareho ang mga figure na ito, ngunit wala ring pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga aura. Lahat sila ay may hawak na kambal na punyal ng paro-paro sa kanilang mga kamay. Ang tatlong Blood Crows ay nabuo sa isang triangular formation at naglunsad ng isang pag-atake kay Yang Kai sa isang kahanga-hangang paraan. Pinipigilan sila ni Yang Kai gamit ang kanyang sibat ngunit napaatras pa rin ng 100 kilometro. Nang iangat niya muli ang kanyang ulo, nakita niyang ang tatlong Blood Crow ay naging magkahiwalay na sinag ng mga ilaw at tumakas sa tatlong magkaibang direksyon. Ang tatlong Blood Crow pagkatapos ay nahati muli ang bawat isa sa tatlo. Sa kasalukuyan, mayroong 9 na Blood Crow. Bagamat may kaalaman at karanasan si Yang Kai, hindi pa rin niya maiwasang sumimangot sa tanawing ito. Inilabas niya ang kanyang divine sense para aiskan ang 9 na clone na ito, ngunit hindi niya natukoy kung alin ang totoong Blood Crow. Ang katotohanan na ang Blood Crow ay nagawang hatiin sa 9 sa unang lugar ay kamanghamanghang. Ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ay talagang walang katotohanan. Nang hindi nag-aksaya ng oras, itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at hinabol ang pinakamalapit na Blood Crow. Dahil hindi niya mahanap ang tunay, nagpasya na lang siyang patayin silang lahat. Nagdrag ito sa isang mahabang pagtugis. Makalipas ang isang buwan, 8 Blood Crow ang napatay ni Yang Kai gamit ang kanyang Asher Dragon Spear, at ang natitira ay tumatakbo para sa kanyang buhay. Hindi inakala ni Yang Kai na siya ay magiging malas hanggang sa puntong nakapatay siya ng 8 pekeng Blood Crows sa Sham, kaya maaari lamang niyang isipin na ang lahat ng 9 na Blood Crows ay peke, ngunit sa parehong oras, lahat sila ay pawang totoo. Sa madaling salita, hanggat ang sinuman sa 9 na Black Crows ay nabubuhay pa, hindi siya mamamatay. Pagkalipas ng 5 araw, sa wakas ay naabutan ni Yang Kai ang huling Blood Crow. Sa sumunod na matinding labanan, walang kapangyarihan si Blood Crow na maka-counter-attack. Sa pinakakritikal na sandali, pinasabog niya ang kanyang sarili at naging hindi mabilang na mga uwak na kulay dugo na tumakas sa lahat ng direksyon. Bagamat tinangka ni Yang Kai na patayin silang lahat, ang ilan sa kanila ay matagumpay na nakatakas. Sa kabila ng pagiging isang kalamangan, hindi pa rin maiwasan ni Yang Kai na malungkot na ang Blood Crow ay may hindi mabilang na mga paraan ng pagtakas, na isang karanasan sa pagbukas ng mata. Hindi pa siya nakakita ng taong napakahirap patayin. Sa isang basag na spirit province sa matahimik na kawalan, ang Blood Crow ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon habang nilalamon niya ang isang malaking halaga ng heaven opening pills upang mapunan ang kanyang enerhiya. Bagamat 2 beses na siyang nakatakas mula sa kamatayan, hindi pa siya nahiya. Minsan siyang tinugis ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Myriad Demons Cave Heaven, ngunit hindi nila siya nagawang itulak sa kanyang limitasyon. Sa kabilang banda, si Yang Kai, na nasa 6th grade pa lamang, ay hinayaan siyang matikman ang pinakamasamang panahon ng kanyang buhay. Kahit na ang Tao of Blood ay kamangha-mangha, ang Tao of Space ay mas nakakalito. Sa pagharap sa gayong master, nakaramdam si Blood Crow na walang magawa habang sinusubukang tumakas. Sa sandaling iyon,
nadama niyang maswerte na ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Myriad Demons Cave Heaven na tumugis sa kanya ay hindi mga eksperto sa Dao of Space, kung hindi, hindi siya nakaligtas. Matapos ang mahabang oras ng pagtakbo at paggamit ng ilang napakaubos na secret techniques, sa wakas ay nakahinga na si Bloodcrow. Sa kasalukuyan, napakahina ng kanyang aura kaya maaari lamang niyang gamitin ang 50% ng kanyang pinakamataas na lakas. Maya-maya pa, may nakita siyang ilang sinag ng ilaw na papalapit sa kanya. Siya ngayon ay natakot sa kaunting ingay pagkatapos na habulin ni Yang Kai, kaya nang makita niya ang mga ilaw na ito, siya ay natakot at halos likas na tumakas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na wala sa kanila si Yang Kai. Sa halip, sila ay ilang mga cultivator na nagsama-sama upang galugarin ang Shattered Heaven. Bagamat walang gaanong tao sa kailaliman ng Shattered Heaven, mayroon pa rin. Karamihan sa kanila ay mga cultivator mula sa second-class great forces na dumating para maghanap ng mga pagkakataon. Iyon ay dahil ang lugar na ito ay kung saan maraming mga sinaunang great expert, na pawang high-grade Heaven Opening Realm Masters, ay pumanaw sa isang epikong labanan. Bukod sa mga legacy artifact na iniwan ng mga masters na ito, marami ring Universe Paradise at Universe Cave Heavens na nakatago sa Void. Iyon ang mga miniature universe ng high-grade Heaven Opening Realm Masters na nanatili pagkatapos ng kanilang pagkamatay, sa kasamaang palad, ang mga pasukan sa naturang mga lugar ay karaniwang napakahusay na nakatago. Ang Shadowless Cave Heaven, na napuntahan noon ni Yang Kai, ay isa sa Universe Cave Heaven. Sa 3,000 mundo, ang second class na dakilang puwersa ay hindi ang pinakamahusay o ang pinakamasama. Iyon ang dahilan kung bakit ang Universe Paradises at Universe Cave Heavens in the Shattered Heaven ay nakamamatay na kaakit-akit sa kanila. Kung mahahanap nila ang isa sa mga pasukan, magkakaroon sila ng eksklusibong karapatan sa mga mapagkukunan sa loob, na dating pag-aari ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Mula pa noong una, maraming sects ang nakahanap ng masaganang gantimpala sa Shattered Heaven na nakatulong sa pagtaas ng kanilang sama-samang lakas. Sa makatuwid, sa 3,000 mundo, maraming second-class na dakilang puwersa ang magpapadala ng kanilang nangungunang mga magsasaka sa Shattered Heaven upang maghanap sa paligid sa pag-asang may makukuha sila. Nang magbukas ang Blood Monster Cave Heaven, nakuha nito ang atensyon ng lahat sa 3,000 mundo. Kahit na maraming Cave Heavens at Paradise ay nagpadala ng kanilang mga disipulo sa lugar na iyon upang makakuha ng ilang pagsasanay, kaya walang kailangang sabihin tungkol sa mga nakatagong kayamanan sa Shattered Heaven. Sa kasalukuyan, ang mga taong lumalapit sa Bloodcrow ay mga cultivator mula sa isang malaking puwersa ng second class. May 3 lalaki at isang babae, na lahat ay nasa 5th grade. Dahil ang Bloodcrow ay hinabol ni Yang Kai, maingat niyang itinago ang kanyang aura. Higit pa rito, isa pa rin siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Sa makatuwid, nang ang grupong ito ng 4 ay papalapit na, hindi nila alam ang kanyang pag-giral. Hanggang sa makarating sila sa lupa ay nakita nila ang Bloodcrow, na ang mukha ay kasing putla ng puting kumot. Ang nabasag na Spirit Province ay 12 kilometro kwadrado lamang ang laki, kaya imposibleng hindi nila siya mapansin. Natigilan silang 4 habang ang matandang lalaki sa harapan ay matamang nakatingin kay Bloodcrow. Ang Shattered Heaven ay isang walang batas na lupain kung saan ang background ng isang tao ay walang silbi at tanging ang pinakamalakas lamang ang makakaligtas. Maraming mga disipulo mula sa Cave Heavens at Paradises ang papatayin sa lugar na ito taon-taon, at ang mga dakilang puwersa sa likod nila ay hindi nagawang ipaghiganti ang kanilang pagkamatay dahil madalas ay hindi nila mahanap ang mga mamamatay tao. Sa isang lugar na tulad nito, ang isang tao na naglakas loob na gumalaw sa kanyang sarili ay tiyak na hindi mahina. Lumilitaw na balisa at nanghina ang Bloodcrow, na nagbigay daan sa kanilang 4 na mapatahimik ang kanilang isipan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagpalingga-lingga sa paligid, pagkatapos ay humakbang patungo sa Bloodcrow na may ngiti habang nagtatanong ng maayos. Nasaktan ka ba? Si Bloodcrow, na nakaupo sa lupa, ay natigilan at mahinang tumanggo. Lalong lumiwanag ang ngiti sa mukha ng medyo may edad na. Huwag kang magpanik, ang pangalan ko ay si Deye, at ako ay isang doktor na pinakamagaling sa pagpapagaling ng mga sugat. Kung hindi mo ito iniisip, maaari akong magsagawa ng check-up sa iyo. Sa kabila ng kanyang sinabi, hindi siya humingi ng permiso sa Bloodcrow habang hinahawakan niya ang palso ng kausap. Ang isang tila walang lakas na Bloodcrow ay madaling nahawakan ni si Deye, na natigilan sa sumunod na sandali habang ang ambon ng dugo ay dumating mismo sa kanya at sumilip sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang 7 butas. Si Bloodcrow, na hanggang ngayon ay hindi pa kumikibo, ay napangiti ang mga labi.
Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sarap. Ang tatlong iba pang tao ay lubos na nababatid kung ano ang pinagkakaabalahan ni Sideye nang makita nila ang kanyang ginagawa, ngunit wala silang balak na pigilan siya. Ang mga bagong dating sa Shattered Heaven ay hindi proactive na magalit sa iba. Gayunpaman, kung nanatili sila ng matagal, malalaman nila na ang kalikasan ng tao ay maaaring maging baluktot sa mga lugar na tulad nito. Dito, karaniwan ng pumatay ng iba at nagnakaw ng kanilang mga gamit. Dahil nakatalikod si Sideye sa kanilang tatlo, hindi nila namalayan na napuno na pala ng ambon ang mukha nito. Ilang sandali pa, nang makita ng nag-iisang babae sa kanila na hindi nagsasalita o gumagalaw man lang si Sideye, sa wakas ay napagtanto niyang may mali. Habang nakakunot ang noo niya, tinawag niya, "Senior Brother C." Si Sideye ay natural na hindi tumugon sa kanya. Nagpakita ng malamig na ekspresyon ang matanda at ang kanyang hangarin na pumatay ay lumakas habang siya ay sumisigaw. May mali. Nang matapos siyang magsalita, nakarinig siya ng nakakatakot na tawa na parang huni ng uwak. Ang matipunong figure ni Sideye ay biglang natabunan ng isang layer ng ambon ng dugo. Sa susunod na sandali, siya ay naging puddle ng dugo habang ang kanyang mga damit ay kinakain at natunaw. Dahan-daang bumangon ang nakaupong lalaking kanina pamapatla ang mukha habang ang mga damit ay nakahampas sa kanya kahit walang hangin. Nalantad din sa puntong ito ang kanyang 6th grade aura. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinipsip ang lahat ng dugo sa kanyang tiyan, na nagpanumbalik ng ilang kulay sa kanyang maputlang mukha. Pagkatapos ay dinilaan niya ang kanyang mga labi at nagpakawala ng mahabang hininga. Sa wakas ay naibalik ko na ang lakas. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay nagbago ng husto habang siya ay bumulalas. Bloodcrow Divine Monarch. Ito ay isang pamagat na nagpadala ng panginginig sa mga tinek ng lahat ng naruroon. Ang mga cultivator na gumalagala sa Shattered Heaven ay tiyak na alam kung sino ang Bloodcrow Divine Monarch. Sa nakalipas na mga taon, maraming magsasaka ang nawalan ng buhay dahil sa lalaking ito. Nabalitaan na ang taong ito ay isang dalubhasa sa Blood Principles at ang lahat ng kanyang mga target ay matutunaw sa dugo na pagkatapos ay pinakain niya upang palakasin ang kanyang lakas. Hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng Devil Lord na ito kapag gusto lang nilang magpahinga sa wasak na Spirit Province na ito. Hindi rin sumagi sa kanilang isipan na ang kasumpa-sumpa na Devil Lord ay magpapanggap na mahina upang ang isa sa kanila ay kumilos at pagkatapos ay maging kanyang pagkain. Nabalitaan na ang Bloodcrow Divine Monarch ay palaging sinasamahan ng ilang blood slaves na lahat ay nasa 6th grade. Kahit sino sa kanila ay madaling talunin ang kanilang grupo, gayunpaman, mukhang walang blood slaves ang Bloodcrow Divine Monarch ngayon. Martial Peak, Kabanata 4647. Nagtipon ang mga Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, ang mga blood slaves ay wala kahit saan habang ang Bloodcrow Divine Monarch mismo ay mukhang nasugatan ng husto. Ito ay maliwanag na siya ay nakipaglaban sa isang taong makapangyarihan kamakailan. Kung hindi, dahil sa kanyang lakas, direkta na niyang papatayin ang mga ito sa halip na magpanggap na nababalisa. Nagdesisyon kaagad ang matanda, nasugatan siya, sama-samang umatake. Isinaalang-alang niya ang posibilidad na tumakas, ngunit kapag nahaharap sa gayong kasumpa-sumpa na tao, mapapahamak sila kung gagawin nila iyon. Sa halip, kung makapagtrabaho silang tatlo, magkakaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Natural na hindi sila tugma para sa Bloodcrow Divine Monarch kung ang huli ay nasa tuktok pa rin. Gayunpaman, ang isang nasugatan na Bloodcrow ay maaaring hindi gustong makipag-away sa kanila ng matagal. Kailangang sabihin na ang matanda ay medyo determinado, at siya ay kasing matapang tulad noong siya ay bata pa. Pagkatapos niyang sumigaw, nagkusa siyang maglunsad ng pag-atake sa Bloodcrow. Bahagyang nahuli ang babae, ngunit hindi nagtagal ay sumugod siya at nagsumite ng isang nakamamanghang divine ability. Sa kabilang banda, ang huling lalaki ay lumitaw na kilabot. Parang hindi niya narinig ang matanda, agad siyang tumalikod at tumakas. Hindi gumalaw si Bloodcrow dahil hinayaan niyang hampasin siya ng kanilang divine abilities. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay naging ambon ng dugo habang siya ay tumawa sa masamang paraan. Kung ang apat sa inyo ay kumilos ng magkasama kanina, ang monarch na ito ay maaaring nalagay sa mahirap na posisyon, ngunit ngayon. Ang lakas ng loob ng dalawang 5th grade Heaven Opening Realm na kumilos ng basura at magyabang sa harap nitong monarch. Kasunod yun ay bumulaga ang ulap ng dugo sa ilalim niya at tinakpan ang matanda at ang babae. Nanginginig na bulalas ng babae habang ang matanda ay pare-parehong naguguluhan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin sila nakaligtas sa kapahamakan dahil agad silang nababalot ng ulap ng dugo. Ilang sandali pa,
Ang ulap ng dugo ay dumaloy pabalik sa katawan ni Blood Crow habang ang matanda at ang babae ay wala saan man. Maging ang kanilang mga damit ay natunaw na, naiwan lamang ang dalawang pagod na space ring. Nanumbalik na ang kulay ng mukha ni Blood Crow nang dinilaan niya ang kanyang mga labi at bumubulong sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi sapat, hindi sapat, tila kayang tumagos sa kawalan ang kanyang tingin habang nakatingin sa direksyon kung saan tumakas ang huling lalaki. Kasunod nito, naging bloodlight siya at humabol sa kanya. Isang shot habang maya-maya, ang lalaki ay naharang ng Blood Crow. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng puting kumot habang siya ay lumuhad at yumuko. Pakiusap huwag mo akong patayin, Divine Monarch. Pakiusap huwag mo akong patayin. Humalaklak si Blood Crow, pero nagugutom ang monarch na ito. Saan ko kukunin ang pagkain ko kung hindi kita papatayin? Natakot ang lalaki noong una, pagkatapos ay may naalala siya at napabulalas. Alam ko kung saan ka makakakuha ng buong pagkain, Divine Monarch. Maraming tao sa lugar na iyon. Maaari kang pumunta doon. Kumunat ang noo ni Blood Crow. Oh, agad na ibinuhos ng tao ang lahat ng kanyang nalalaman, pagkatapos ay tumingin ng maingat sa Blood Crow. Handa akong magpasakop sa Divine Monarch at sundin ang iyong mga utos. Malumanay na tumanggo si Blood Crow. Ang pag-iisip mo, habang nag-iingat pa rin, ngumiti ang lalaki. Kung ganoon, bakit hindi ka maging isa sa akin? Maaaring bigyan ka ng monarch na ito ng buhay na walang hanggan. Ang Blood Crow ay naglabas ng blood mist na tila dalawang ilog at agad na nilamon ang lalaki. Kasunod ng isang sigaw, muling bumagsak ang katahimikan. Nakuha ng Blood Crow ang kanyang blood mist habang tumatag ang kanyang aura. Ang 6th grade blood slaves na ilang dekada niyang inaalagaan ay pinatay na lahat, kaya kung hindi siya hinabol ni Yang Kai, hindi niya iisipin na kumuha ng bagong blood slave at alagaan siya. Aabutin ng ilang taon para umakyat ang taong iyon sa 6th grade at maging isang kapaki-pakinabang na aide. Gayunpaman, dahil hindi niya maalis si Yang Kai, at kailangan din niyang ibalik ang kanyang lakas, hindi na siya mag-aaksaya ng anumang oras sa isang 5th grade Heaven Opening Realm Master ngayon. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin sa isang partikular na direksyon. Ayon sa lalaki, bago siya mamatay, maraming Heaven Opening Realm Masters ang nagtipon sa lugar na iyon para sa ilang kadahilanan, na parang may natuklasan sila. Ang grupo ng 4 ay una ring nagsusuri sa lugar na iyon. Sa kasamaang palad, nakatagpo sila ng malaking grupo ng mga tao at walang pagpipilian kundi tumakas dahil sila ay masyadong mahina upang manatili. Hindi sumagi sa kanilang isipan na makakatagpo sila ng Blood Crow Divine Monarch at papatayin. Ang Blood Crow ay hindi interesado sa natuklasan ng mga taong iyon, ngunit naglalaway siya sa mga Heaven Opening Realm Masters na iyon dahil wala silang pinagkaiba sa mga delicacy sa kanyang mga mata. Siyempre, hindi niya iisipin na kunin ang anumang kayamanan na natuklasan nila habang nandoon siya. Pagkatapos ay naging isang ilaw ng dugo at bumaril pasulong sa direksyong iyon bago nawala sa dikalayuan. Makalipas ang isang oras, dumating si Yang Kai at dumaong sa wasak na Spirit Province. Pagkatapos tumingin sa paligid, napakunot ang noo niya. Nakikita niya ang ilang bakas ng isang secret technique ng Blood Principles sa lugar na ito. Ito ay maliwanag na ang Blood Crow ay nanatili dito ng ilang sandali, at tila may mga malas na tao na malamang na nakabangga sa kanya at napatay. Sa kanyang pagtugis, si Yang Kai ay halos mawalan ng pag-asa sa Blood Crow. Gayunpaman, dahil natagpuan niya ang mga bakas ng isang secret technique ng Blood Principles sa lugar na ito, naisip niya na patungo siya sa tamang direksyon. Sa susunod na sandali, siya ay mabilis na tumakbo sa kawalan. Makalipas ang ilang oras, natigilan si Yang Kai sa nakita niyang mga mata. Iyon ay dahil sa gitna ng kawalan, mahigit 200 Heaven Opening Realm Masters, ang ilan bilang mga individual o sa maliliit na grupo, ay nagtipon-tipon. Nagkalat sila sa radius na ilang dosenang kilometro, at hindi tiyak kung ano ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, maaaring makakita si Yang Kai ng mahinang aura ng Blood Principles sa rehiyong ito. Narito si Blood Crow. Maaaring hindi ito mapansin ng iba, ngunit hinahabol ni Yang Kai ang lalaking iyon at ilang beses na siyang nakipaglaban. Dahil dito, medyo sensitive siya sa aura ng Blood Principles. Kahit na sinusubukang pigilan ito ng Blood Crow, makikita pa rin ito ni Yang Kai. Sinulyapan ni Yang Kai ang karamihan at nginisyan. Sinubukan bang magtago ng Blood Crow sa gitna ng mga tao para hindi niya mahanap? Kailangang sabihin na ang pagkilos ni Blood Crow ay matapang, ngunit epektibo rin. Iyon ay dahil pagkatapos i-scan ang mahigit 200 Heaven Opening Realm Masters, hindi pa rin mahanap ni Yang Kai ang Blood Crow. Sa kabilang banda, ang kanyang pagdating ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao nang maramdaman niya ang ilang mahihinang divine senses na tumitingin sa kanya.
Matapos ipanganak na muli ang Blood Crow Divine Monarch, hindi lamang siya ang nagtataglay ng mga diskarte at karanasan sa nakaraang buhay, ngunit naunawaan din niya ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture na orihinal na pagmamayari ng Blood Monster Divine Monarch. Sinasabi na kapag pinagkadalubhasaan ng isang tao ang Bloodlight Scripture, ang isa ay maaaring ipanganak na muli mula sa isang patak ng dugo, kaya't pinahihintulutan ang isa na maging immortal at hindi masisira. Nakita ni Yang Kai ang napakaraming paraan upang tumakas si Blood Crow, kaya naisip niya na mahusay din ang kakayahan ng huli sa pagtatago. Biglang nasulyapan ni Yang Kai ang isang kabataang nakasuot ng puting damit at nakasimangot. Hindi naman itinago ng binata ang panghahamak. Nagkatinginan ang dalawa na para bang may hindi malulutas na awayan ng dugo sa pagitan nila. Hindi nagtagal ay naalala ni Yang Kai ang taong ito. Dati, pagkatapos niyang ihulog si Wukong sa Shattered Heaven Star City, sumandal siya sa windowsill, tumingin sa ibaba, at nakita itong lalaking nakasuot ng puting damit. Sa oras na iyon, si Yang Kai ay likas na tinanggihan ng binatang ito. Akala niya noong una ay apektado siya ng mood niya noong mga oras na iyon, gayunpaman, ganoon pa rin ang naramdaman niya sa ikalawang pagkikita nila. Sinundan ng binata ang isang dalaga na mukhang katulong. Nakatayo sa likod ng binata, ipinakita niya ang kanyang mga pangil kay Yang Kai, na para bang siya ay isang mabangis na tigre. Binawi ni Yang Kai ang kanyang tingin habang nalilito. Hindi niya maintindihan kung bakit parang galit siya sa isang estranghero. Pagkatapos pagsamahin ang sarili, nilapitan niya ang pinakamalapit na Heaven Opening Realm Master at nakangiting nagtanong. Brother, ano ang ginagawa ng lahat dito? Dahil mahigit 200 Heaven Opening Realm Masters ang nagtipon-tipon sa lugar na ito, dapat may mahalagang mangyari. Gayunpaman, matagal nang pinagmasdan ni Yang Kai ang lugar ngunit wala siyang makita, kaya naman naguguluhan siya. Hindi ipinakita ng lalaking ito ang kanyang aura, kaya hindi sigurado kung ano ang kanyang grado, ngunit siya ay matangkad at matipuno. Sa sandaling ito, mataman siyang nakatitig sa kung saan sa kawalan. Nang siya ay nagambala ni Yang Kai, sinulyapan niya ito ng masama. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Bakit mo pa naitanong? Napakamot ng ilong si Yang Kai. Hindi na ilipat ng matipunong lalaki ang kanyang lakas, kaya hindi malaman ni Yang Kai ang grado ng kabilang partido. Sa kabilang banda, kitang-kita ang kanyang 6th grade aura na katatapos lang niyang lumipad. Dahil ang matipunong lalaki ay hindi pa rin nababagabag kapag kaharap ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na tulad niya, maliwanag na siya ay nasa 6th grade. Kung hindi, hindi siya magiging mayabang. Higit pa rito, ang matipunong lalaking ito ay hindi lamang ang 6th grade Heaven Opening Realm Master sa lugar na ito. Na-curious si Yang Kai habang iniisip niya kung ano ang magandang bagay sa lugar na ito na umakit ng napakaraming Heaven Opening Realm Masters. Dahil hindi niya mahanap ang Blood Crow sa ngayon, at hindi niya kayang tanungin ang lahat ng 200 tao dito, nagpa siya si Yang Kai na umupo nang nakakross ang kanyang mga paa at kumilos ng naaayon. Lumipas ang ilang araw, pero wala pa ring nangyari. Sa kabilang banda, mayroon na ngayong higit sa 300 Heaven Opening Realm Masters sa lugar na ito. Walang duda na nakatanggap sila ng ilang balita. Marami sa kanila ang mukhang nasa sabik na parang may inaabangan. Namangha si Yang Kai. Narinig niya na mayroong maraming Heaven Opening Realm Masters na makikipagsapalaran sa Shattered Heaven upang maghanap ng mga kayamanan, gayunpaman, habang papunta siya sa Astral Wind Divine Ability kanina, wala siyang nadatnan, kaya naisip niya na isa lang itong pinalaking chismis. Hanggang sa nakita niya ito ng kanyang mga mata ngayon niya lang napagtanto ang katotohanan. Sadyang napakalawak ng Shattered Heaven, kaya mahirap para sa isang tao na makatagpo ng sinuman na walang karaniwang layunin. Makalipas ang ilang araw, may nakitang sinag ng liwanag na papalapit sa malayo. Nang maramdaman ang pamilyar na aura, agad na lumingon si Yang Kai. Saglit na tumigil ang tao nang dumating siya, ngunit nang makita niya si Yang Kai, diretso siyang tumabi sa kanya. Tumanggaw si Yang Kai bilang tugon. Ang tao ay walang iba kundi si Shuwang mula sa Bright King Cave Heaven. Dati, pagkatapos tumakas si Blood Crow, kinailangan ni Shuwang na gumaling mula sa matagal na pakikibaka at sa kanyang mga bagong sugat, kaya sinabi niya kay Yang Kai na iwan siya doon, at hahanapin niya siya sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, sa panahon ng pagtugis, maraming beses na nagbago ng direksyon si Yang Kai at tumawid ng bilyon-bilyong kilometro. Kapuri-puri na talagang mahanap siya ni Shuwang. Napabuntong hininga si Shuwang at namamangha sa paligid. Ano ang ginagawa ng maraming tao dito? Sa isang walang magawang ngiti, umiling si Yang Kai. Wala akong ideya. Isang natigilan na si Shuwang ay nagtanong. Ano ang ginagawa mo dito kung wala kang ideya? Ang Blood Crow ay nasa isang lugar sa paligid. Ano?
Tinaas ni Shuwang ang kanyang noo. Nang maalala niya ang ginawa sa kanya ng Blood Crow, nagalit siya at agresibong pinagmasdan ang kanyang paligid. Hindi mo siya mahahanap. Gumamit siya ng ilang uri ng espesyal na pamamaraan para itago ang sarili. Malabong aura lang ang nakikita ko. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Napakunot ng noo si Shuwang. Sa kabila ng pagkakaalam na nandito si Blood Crow, hindi pa rin nila mahanap ang kanyang kinaroroonan, kaya naman naiinis siya. Maghintay lang. Walang imot na sagot ni Yang Kai. Malalantad niya ang kanyang sarili sa huli. Nang magsasalita na si Shuwang, biglang naramdaman ang pagbabago-bago ng space principles mula sa void. Kasunod nito, lumitaw ang isang itim na tuldok na kasing laki ng bean sa orihinal na walang laman na espasyo. Sa sandaling iyon, ang ilang daang Heaven Opening Realm Masters, na naghihintay sa lugar na ito sa lahat ng oras na ito, ay naging masigasig habang mataimtim silang tumingin sa itim na tuldok. Martial Peak, Kabanata 4648. Maghintay at tingnan. Sa harap mismo ng mga mata ng lahat, ang itim na tuldok sa kawalan ay lumaki sa laki ng kamao ng isang sanggol. Higit pa rito, ang aura ng isa pang universe world ay umalangaw mula sa itim na tuldok. Napakunot ang noo ni Yang Kai nang sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakaraming tao ang nagsama-sama sa lugar na ito. Napabulala si Shuwang. Ito ay isang universe cave heaven. Ang itim na tuldok na biglang lumitaw sa kawalan ay talagang isang portal na humantong sa isang universe cave heaven. Ang miniature universe ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ay corporeal. Kung hindi gumuho ang kanilang miniature universe noong sila ay pumanaw, may pagkakataon para sa kanila na sumanib sa void. Ang mga miniature universe na naiwan ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters pagkatapos ng kanilang kamatayan ay tinawag na Universe Paradises, habang ang mga naiwan ng 8th grade at 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay tinawag na Universe Cave Heavens. Mayroong hindi mabilang na Great Territories sa 3,000 worlds. Maaaring may ilang umiiral na Universe Paradise at Universe Cave Heavens sa alinmang Great Territory, ngunit palaging mahirap hanapin ang mga pasukan sa mga nakatagong mundo na ito. Lahat ng Great Territories, walang duda na ang Shattered Heaven ang may pinakamataas na bilang ng Universe Paradises at Universe Cave Heavens. Kung tutusin, ito ang lugar kung saan maraming great expert ang lumaban sa isa't isa noong sinaunang panahon. Hindi mabilang na high-grade Heaven Opening Realm Masters ang namatay dito. Marami sa mga sekta sa 3,000 mundo, lalo na ang mga dakilang puwersa ng ikalawang klase, ay may sariling mga koponan na nakadeploy sa Shattered Heaven sa buong taon sa pag-asang mahahanap nila ang mga nakatagong portal na iyon. Bago pumunta sa Shattered Heaven, inisip ni Yang Kai ang posibilidad na matuklasan niya ang ganoong portal, ngunit nanatili itong isang casual na pag-iisip, dahil wala siyang mataas na pag-asa dito. Ang Shattered Heaven ay umiral ng hindi mabilang na mga taon, kaya't ang mga portal na madaling mahanap ay natuklasan lahat. Ang mga hindi pa natuklasan ay dapat na lubos na nakatago. Bukod dito, malawak ang Shattered Heaven. Kahit na siya ay isang Master of Space Principles, maaaring wala siyang mahanap kahit maghanap pa siya. Gayunpaman, hindi kailanman inaasahan ni Yang Kai na habang hinahabol niya ang Blood Crow, makakatagpo siya ng isang portal na humahantong sa isang Universe Cave Heaven. Ito ang legacy na naiwan ng isang Heaven Opening Realm Master na nasa 8th grade man lang, na posibleng naglalaman ng buong mana ng Master na iyon. Maging ang ibang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay matutokso, hindi pa banggitin ang mga nasa mid-grade. Habang si Yang Kai ay nasa tulala, ang itim na tuldok ay lumawak sa laki ng palad. Biglang-bigla, sa harap mismo ng mga mata ng lahat, ang portal na humantong sa Universe Cave Heaven ay nagkontrata at naglaho na parang hindi pa ito umiral. Natigilan sina Yang Kai at Shuwang nang makita iyon. Ang matipunong lalaki, na tinanong ni Yang Kai kanina, ay sa simula ay inaabangan ang pagpasok sa portal. Ang lahat ng kanyang enerhiya ay malapit ng lumundag habang siya ay handa ng sumugod dito. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pag-asa ay durog dahil ang portal ay biglang nawala. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng buntong hininga at nagmura. Ayon sa kanyang mga ungol, tila hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganoong insidente. Maraming beses sa nakaraan kung kailan hindi matagumpay na nabuksan ang portal. Noon napagtanto ni Yang Kai kung bakit ang lugar na ito ay nakaakit ng napakaraming tao na magsama-sama. Ito ay maliwanag na sa ilang kadahilanan, ang portal ng Universe Cave Heaven na ito ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagbubukas kamakailan, ngunit maraming beses na hindi ito ganap na nagbubukas. Matapos maibalita, maraming Heaven Opening Realm Masters ang nagsimulang magtipon sa lugar na ito sa pag-asang makapasok sila at agawin ang mga kayamanan kapag ganap na nabuksan ang portal.
Maaari mo bang pilitin itong buksan kung kikilos ka, junior brother? Lihim na tanong ni Shuwang. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumanggo si Yang Kai. Kailangan ng kaunting pagsisikap. Noon ay itinaas ni Shuwang ang kanyang noo. Nakakagulat ka talaga, junior brother. Biglang may napagtanto, lumingon si Yang Kai sa kanya. Kilala mo ako, senior brother Shu. Ang tanong ay medyo kakaiba. Total, katatapos lang nilang maghiwalay ng landas sa labas ng Astral Wind Divine Ability pagkatapos lamang magpalitan ng mga pangalan. Gayunpaman, mula sa mga tanong ni Shuwang, tila alam niya ang tungkol sa kanya. Nakangiting sumagot si Shuwang. Nalaman kong pamilyar ang iyong pangalan noong una kong marinig ito, at pagkatapos mong masaksihan ang pagkilos mo, sa wakas ay naalala ko na may isang tao na nagpahiya sa Cave Heavens and Paradises sa Dao Theory Assembly sa Yinyang Cave Heaven noon. Kahit isang core disciple ng Thousand Grains Paradise ay pinatay. Higit pa rito, ang Star Boundary at High Heaven Territory ay naging mga pambahay na pangalan mula nang lumitaw ang isang World Tree doon. Kahit na itong si Shu ay walang pakialam sa mga makamundong gawain, hindi naman ako bingi. Mayroong trilyon-trilyong tao sa 3,000 mundo, at hindi mabilang na mga tao ang may parehong pangalan. Gayunpaman, ikaw ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, at maging ang Blood Crow, na muling isinilang sa pamamagitan ng Pego Kupos sa katawan ng ibang tao, ay hindi katugma sa iyo. Kung hindi ko matukoy kung sino ka, ikakahiya ko ang sarili kong sect, Bright King Cave Heaven. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. May gulat na ekspresyon sa mukha ni Shuwang habang nagtanong. Ikaw ba talaga ang Yang Kai ng Voidland na iyon? Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Hindi mo pa ba naiisip? Sinampal ni Shuwang ang kanyang sariling noo at ngumisi. Isa lamang itong haka-haka, ngunit hindi ko inaasahan na totoo ito. Pagkatapos ay tumingin siya ng tame time sa kanya. Nabalitaan ko na pinatay mo si Zuo Quanhui. Totoo ba yan? Sumagot si Yang Kai. Totoo, ngunit marami pang iba sa kwentong iyon. Hindi ko nakamit iyon sa aking sarili. Tumanggo si Shuwang. Gaano man ang ginawa mo, nakakapagtaka na nagawa mong pumatay ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master habang nasa 6th grade lang. Mas malakas ka sa akin. Baka senior brother na lang ang tawag ko sa'yo. Habang nagsasalita siya, baka sa mukha niya ang nakakahiya. Noong una niyang nakilala si Yang Kai, agad niyang inangkin na siya ang senior brother. Sa oras na iyon, naisip na lang niya na maliban sa mga disipulo mula sa Cave Heavens and Paradises, walang sino man sa 6th grade ang maaaring maging katapat niya. Dahil alam na niya ngayon na ang taong ito ay ang sikat na Yang Kai, wala siyang lakas ng loob na sabihin na siya ay isang senior brother sa kanya. Nakangiting sagot ni Yang Kai. Well, siguradong mas matanda ka sa akin, senior brother Shu. Inilibot ni Shuwang ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo na lang sabihin na ang aking kakayahan ay mas masama kaysa sa iyo? Siya ay isang bukas na pag-iisip na tao, at dahil hindi naisip ni Yang Kai na tawagin siyang senior brother, hindi rin siya mag-aalala. Pagkatapos ituwid ang kanyang mukha, tumingin si Shuwang sa lugar kung saan lumabas ang portal at nagtanong. Sinong naisip ko kung sino ang senior expert na naiwan sa Universe Cave Heaven na ito? Gusto mo bang buksan, junior brother? Umiling si Yang Kai. Masyadong maraming tao ang nagbabantay sa portal ngayon. Kung gumawa tayo ng anumang padalos-dalos na galaw, lalabas lang tayo ng galit ng publiko. Mas mabuting maghintay at magkita na lang tayo. At saka, hindi ko alam kung nasaan ang Blood Crow. Magiging mahirap kung maglulunsad siya ng palihim na pag-atake sa atin habang tayo ay ginulo. Tumanggo si Shuwang bilang pagsang-ayon. Kaya nagpatuloy sila sa paghihintay ng tahimik. Pagkalipas ng ilang araw, muling lumitaw ang portal. Dati, ito ay lumawak sa laki ng palad at nawala. Sa pagkakataong ito, lumaki na ito sa laki ng wash basin. Walang ideya si Yang Kai kung ilang beses lumabas ang portal na ito, ngunit tila lumalaki ito sa tuwing magbubukas ito. Ang dahilan kung bakit hindi kumilos ang mga tao sa paligid dito ay dahil hindi sapat ang laki ng portal para madaanan ng tao. Kung pilit nilang sinubukang pumasok dito, maaaring humantong ito sa ilang hindi inaasahang kahihinatnan. Sa hitsura nito, magiging sapat ang laki ng portal para makapasok sila pagkatapos ng 2 pang opening. Sa panahong iyon, magkakaroon ng matinding pakikibaka sa pagitan ng magkatugmang mga kalaban para sa kontrol sa pasukan. Maliwanag na ang Blood Crow ay nagtatago sa lugar na ito nang hindi inilantad ang kanyang aura dahil gusto niyang pumuslit sa Universe Cave Heaven na ito at palayasin si Yang Kai. Tiyak, hindi hahayaan ni Yang Kai na makamit niya ang kanyang layunin. Nalaman niya kung gaano kahirap patayin ang Blood Crow. Kung hindi niya siya kayang sirain sa pagkakataong ito, magiging lubhang mahirap na gawin ito pagkatapos na gumaling ang huli.
Bagamat may ilang sama ng loob sa pagitan nila, si Blood Crow ang nakaranas ng karamihan sa mga pag-urong. Kung hindi sinira ni Yang Kai ang kanyang orihinal na plano, sana ay pinino niya ang Blood Monster Divine Palace at inookupahan ito. Kung siya ay matagumpay, ang lahat ng mga mapagkukunan sa Blood Monster Cave Heaven ay pag-aari niya. Maaaring dahan-daang naibalik ni Blood Crow ang kanyang lakas sa halip na gumala-gala sa Shattered Heaven. Mula sa pananaw ni Yang Kai, hindi niya kailangang sirain ang kabilang partido. Gayunpaman, nakatutok din siya sa Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Naintindihan na niya ang mga bahagi ng Bloodlight Scripture sa Blood Monster Cave Heaven noon, kaya alam niya na ang secret art ay talagang walang katotohanan. Sa kasamaang palad, ang mga tablet na iyon doon ay hindi kumpleto, kaya hindi niya nakuha ang buong larawan ng secret art. Ang Bloodlight Scripture ay isang secret art na may kaugnayan sa Tao of Blood. Kung lubos niyang mauunawaan ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanyang kadugo na Dragon Clan. Bukod sa kanya, makikinabang din ang mga miyembro ng Dragon Clan mula sa Voidland. Maging ang ibang mga Divine Spirit ay maaaring magkaroon ng mas malinaw na larawan ng kanilang mga kinabukasan sa pamamagitan ng pag-aaral nitong secret art. Minsang sinabi sa kanya ni Nabishi at Zhu Jiuyin na ang paraan ng paglilinang ng mga Divine Spirit ay iba sa paraan ng paglilinang ng mga tao. Para sa mga Divine Spirits, ito ay tungkol sa pagpapabuti ng kanilang bloodline. Kung mas malakas ang kanilang bloodline, mas magiging malakas sila. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang Bloodlight Scripture sa mga Divine Spirits sa Voidland. Kahit na hindi ito ang susi para matanggal ang tanikala ng kanilang mga bloodline, may makukuha pa rin sila rito. Sa makatuwid, kung mahuli ni Yang Kai ang Blood Crow, hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Gayunpaman, ang taong ito ay mas sanay kaysa kay Yang Kai sa pagtakas at pagliligtas sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagawa ni Yang Kai na makamit ang kanyang layunin. Pagkalipas ng ilang araw, muling bumukas ang portal, at ito ay 2 beses na mas malaki kaysa dati. Tila tulad ng espekulasyon ni Yang Kai, ang portal ay magiging sapat na malaki para madaanan ng mga magsasaka kapag nagbukas muli ito ng 1 beses. Tiyak, naisip din ito ng iba pang Heaven Opening Realm Masters na nagtipon sa lugar na ito. Sa makatuwid, ang daan-daang taong ito, na sa una ay kalmado at tahimik, ngayon ay naging tensyonado at malungkot. Palihim nilang inilipat ang kanilang lakas upang kapag bumukas muli ang portal, agad silang makapasok dito at masilayan ang kagandahan ng Universe Cave Heaven. Habang lumilipas ang panahon, tumindi ang tensyon sa hangin habang pinagmamasdan silang lahat. Biglang dumating ang isang sandali ng 6 na tao ang sumulong at tumayo sa harap mismo ng portal. Nang makita iyon, ngumuso si Shuwang. Nakakatawa. Ang mga taong ito ay tila gustong manatiling malapit sa portal at maging unang pumasok. Bagamat tila sila ay medyo makapangyarihan, ang Heaven Opening Realm Masters sa eksena ay natural na hindi papayag na makamit nila ang kanilang layunin. Kung sila ay nagapoy ng galit ng publiko, sila ay maagang matatanggal sa kompetisyon. Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita si Shuwang, ilang grupo pa ng mga tao ang lumapit sa lahat ng direksyon. Ang bilang ng mga tao ay nag-iiba mula 2 hanggang 8. Hindi nagtagal, mahigit 30 tao ang nagtipon sa harap ng portal. Pinalibutan ng mga taong ito ang portal na parang napagkasundoan na nila ito. Sa sumunod na sandali, sabay nilang pinaandar ang kanilang mga aura. Ang mga nanonood, na sa una ay tumingin ng mapanokso sa kanila, ay nagbago ang kanilang mga ekspresyon, habang si Shuwang ay naging solemn na rin. Iyon ay dahil 7 sa mahigit 30 tao ang nasa 6th grade. Ang iba sa kanila ay mas mahina, ngunit lahat sila ay nasa 5th grade. Maliwanag na hindi sila nanggaling sa parehong dakilang puwersa. Sila ay nabibilang sa mga 5 hanggang 6 na iba't ibang sekta, ngunit dahil kilala nila ang isa't isa, palihim silang napagkasundoan na tulungan ang isa't isa. Sa sandaling gumawa sila ng isang hakbang, sila ay nasa isang magandang posisyon, at ang iba ay kailangang maging maingat sa mga taong ito.